sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Warning, this program is habit forming. Ang programang ito ay rated SPG. Ay magandang umaga po Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ng Lunes, ika-16 ng Marso 2020. Ito po ang ikalawang araw, ang second day ng ipinatutupad na community quarantine ng buong Metro Manila Bayan. My goodness. So, ayan ho ang mga pangyayari ngayon at marami pong mga ikang happening sa mga oras na ito. Kaya tutok lamang bayan as we deliver to you the latest news and information. Anyway, kung saan man ho kayo, tutok lamang sa inyo pong mga radyo, sa inyo pong mga ikang social media, sa inyo pong mga internet, para malaman po ang mga pangyayari at mga anunsyo ng gobyerno. Okay? As of 11 p.m. kagabi, bayan, ay umaabot na sa 104 na po ang may coronavirus disease 19 sa ating bayan or My COVID-19. Sa bilang po na 140 sa buong bansa, 12 na po ang namamatay. Oh, come on, man. At yung sinasabi nilang wala pang hindi tinatamaan ang mga bata, meron na rin hong registered kauna-unahan, isang 13 anyos po ang tinamaan nitong coronavirus. Ayan po ang latest sa bayan. Alright? At inaasahan na tataas pa ang bilang habang patuloy na tinitrace ng mga otoridad ang mga kausap, ang mga nakahalubilo nitong mga may sakit ngayon ng COVID-19. Ang problema, unti-unti na rin po naglalabasan ang problema ngayon dito sa ating bayan. Isa na po riyan yung ating po mga health workers. Isa po ang nag-text sa akin at humihingi ng ayuda sa mga ospital ng gobyerno, yung kanilang mga face mask daw, yung kanilang tinatawag Medical Personal Protective Equipment o MPPE ay wala pa raw. What the hell? Yung mga doktor sa mga government hospital, kanya-kanya na po ang bili ng mga face mask at ang mga nurses. Kanya-kanya na rin po ang bili nila ng mga hand sanitizers nila. Ang tanong nila, kailan daw po ba darating yung sinasabi at ipinagmamalaki na 1.6 billion pesos na pondo para sa face mask ng mga empleyado sa pagamutan ng gobyerno? Mamaya ho, tatanungin ho natin ang mga kinaukulan, where is it now? Kailangan na po itong mga face mask ng ating mga frontliners, ng mga doktor, ng mga nurses, ng mga hospital attendant sa mga government hospitals. Isang halimbawa ho dyan, ang mga nurses at doktor daw sa Jose Reyes Memorial Medical Center, kanya-kanya na po ang bilihan ng mga face mask nila. Ang problema, wala na pong mabili. Walang iniwan po yan sa sundalo, papuntahin mo sa gyera, walang bala. Ay, ganun ho ang nangyayari ngayon. Ganun din po ang reklamo ngayon sa Rizal Medical Center dyan sa Pasig. Yung mga doktor, wala raw face mask. Ay, naghahanap sila. Wala raw ipinoprovide ang naturang pamunuan. Nagtanong sila, saan daw ba pwedeng bumili? Bibili na lang sila ng kusa kasi ang sagot sa kanila ng pamunuan, ala pang budget. Akala ko ba inaprubahan na yung budget na yan? Akala ko ba nasa Department of Budget and Management na yan? Akala ko ba dahil meron tayong tinatawag na state of
national state of national health something aba wala nang bidding. Hindi ba dineklara ni Pangulong Duterte? State of national health emergency na wala nang bidding. Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Sa Philippine General Hospital, wala na rin daw magamit na mga face mask ang ating mga frontliners, ang ating mga doktor, ang ating mga nurses. Panawagan po ng programang ito sa mga kinaukulan sa Department of Health. Parang awa nyo na yung ating mga lumalaban para dito sa coronavirus ay walang mga gamit. Yung mga frontliners natin walang mga bala. Kumbaga sa gyera, pinapapuntahan natin sa gyera ang mga sundalo natin na walang bala. Unahin natin ang mga ito dahil sila po ang lumalaban at humaharap sa kalaban at ang kalaban ay itong coronavirus. Kaya parang awa nyo na, unahin na ho ninyo ang mga doktor, ang mga nurses natin, ang mga hospital staff sa iba't ibang mga government hospitals. Yung mga private, meron pa daw kasi. Mga St. Luke's na yan, mga cardinal. Ang problema, yung sa ating government hospitals. Huwag ho nating kalimutan sila. Baka masyado tayo nakafocus sa mga may sakit, kung ilan mga patay, ilan na mga nahawaan. Isipin din natin yung mga sumasalubong, yung mga gagamot. Paano gagaling yung may sakit? Kung yung manggagamot, may sakit na rin. Ayan ho, yung sigaw ho sa atin at text ho sa atin ng ilang doktor na mga kaibigan ko na ipanawagan ko raw ngayong umaga sa Department of Health yung kanilang mga face mask at ang kanilang mga tinatawag medical personal protective equipment. Saan na raw? Parang awa nyo na. Pakidala na raw sa mga ospital na ito, bayan. Bayan, ang programa hong ito, lalo na ho ako, sang-ayon ako sa aksyon ng gobyerno na magpatupad ng quarantine. Kahit na sabihin pa natin, sabihin ng gobyerno, i-lockdown, sang-ayon po ako. Ito ay para sa kapakanan nating lahat. Yung mga nagrereklamo na mga oposisyon, na mga sandamukal na mga tangat estupido, magsitahimik na lang kayo dahil wala kayong naitutulong. Correct ka dyan. Nila-lockdown tayo or shall I say, naka-quarantine tayo para hindi na kumalat ang sakit. Sumunod na lang tayo sa utos ng gobyerno. Hindi yung puro tayo yaw-yaw, puro tayo ngak-ngak. May isang artista dyan na kulugo yata ng Liberal Party. Artista, sino ba yun? Atching ba yun? Ang pangalan nun? Atching Do? Sino yun? Artista? Si Atching Do. Enchong, Enchong, Echasdi? Sino ba yun? Ayun, yan. Yo. Salita ka ng salita, Totoy. Bago mo buksan ang bunganga mo, sir, tignan mo muna ang mga nangyayari. Hindi tayo ni-lockdown, hindi tayo quarantine dahil gusto ng gobyerno. Hindi pinapapasok ang mga empleyado dahil gusto lang ng gobyerno pahirapan tayo. Hindi. Dahil pag ginawa ng gobyerno yan, unang mahihirapan ang gobyerno, yung ating ekonomiya. Kayong mga artista pa naman, pero mga laos na kasi ito mga ito. Meron pa siyang kasama. Tsaka yung matanda, yung nahuli na yung nagtitikol, salita rin. Yung matanda, nag-post din sa kanyang Twitter. Magsitahimik na lang kayo, hindi kayo nakakatulong sa bayan. Imbis na sabihan ninyo ang mga fans ninyo, kung meron pang natitira kahit isang piraso, sabihan ninyo na sumunod na lang tayo sa gobyerno. Hindi tayo kina-quarantine para parusahan. Hindi nilalagay mga sundalo at pulis sa checkpoint para hulihin tayo. Inilalagay yan para sa kapakanan nating lahat, para hindi tayo magkahawaan. Naknang putya. Sus Maria Josep, nung Sabado-Linggo, buisit na buisit ako, mabasa ko. Yan, yung matanda na yan.
Sa isip-isip ko, magtikol ka na lang kaya. Look Putragis. at me, huh? Deny your conscience. Look at me. Nakakapagsalita pa na mga bakit daw may checkpoint. Yung isa naman, si Etchasdo. Sino ba yun? Putragis. Salita ng salita. Dahil pala, nakasipsip doon sa mga artista. Yung isa namang hindi kilalang, ewan ko, singer ba ito? Ngayon ko lang narinig sa buhay ko, nabasa ko. Sabi ko, sino naman itong demonyo na ito? Kayo na mga tinitingala, sa bagay ito, wala na mga follower ito. Yung matanda, isa na lang yata. Pamilya niya na lang may ang fan niya. Yung ito naman si Etchas, kung sino ba ito? Etchusgo, Etchunggo. Anak ng baka. Magsitahimik na lang kayo, pwede ba? Sumunod na lang. Lahat naman tayo nahihirapan, putragis. Akala nyo ba natutuwa ako? Hindi ako natutuwa. Akala nyo ba natutuwa yung mga anak ko? Hindi rin sila natutuwa. Lahat tayo nagsasakripisyo. Pero, we as a nation should unite now. At yan din ang panawagan ni Senador Bongo at yan din ang panawagan ni Congressman Eric Yap. Kahit minsan lang, kahit ngayon lang, magsama-sama tayo at sumunod sa agos. Hindi yung kukontra pa kayo, ginagawa niyong lintik na politika, isasama ninyo ang politika dyan. Pag ganitong meron tayong dilubyo, meron tayong mga sakit, hindi na natin kailangan ng punyetang politika. Mga bobo! Tama, sir, bobo. Iisipin nyo pa yung politika. Iisipin nyo kaya may checkpoint dahil martial law. Punyeta kayo. Lalo na yung mga militanteng grupo, mag-isip-isip nga kayo. Mahiya ka sa balat mo! Hoy, kayo sa mga kabataan party list, mga putragis kayo. Imbis na manahimik kayo, nag-rally-rally pa kayo dyan sa circle dyan sa may timog. Imbis na tulungan na lang ninyo ang nanay ninyo maglaba, magplancha, magwalis, nag-rally-rally pa kayo para ipakita na martial law gusto ng gobyerno. Walang martial law. Pinipigilan lang tayo, kinakwarantin tayo para tayo sa ating lahat ito. Maha-high blood ka sa mga lintik na ito. Akala mo naman, gusto ni Duterte, gusto ng gobyerno. Walang may gusto nito. Sino bang may gusto na mag-checkpoint ka dyan? Na yung mga sundalo, pulis na at risk na mahawaan din. Ang gobyerno, bakit gustuhin ng gobyerno na mag-lockdown tayo, na mag-quarantine? Walang kikitain ng gobyerno. Pag walang kinita ang gobyerno, yari na naman ang national budget natin next year. My goodness! Saan mo kukunin niya? Wala kang kinita na isang buwan. Mabuti sana kung isang buwan lang ito. Paano kung mas dumami pa by April 14? Libo na ang nangamatay sa atin. Paano pa? Imbis na magsitahimik kayo, mga ogag kayo, salita kayo ng salita, mga oposisyon, itigil mo na yung katarantaduhan yan. Sus, mga, Diyos ko po, pati itong sino ba yun? Yung isang attorney na Chelo, sino ba yun? Ang pangalan? Jokno? Attorney Jokno, sir, bago ka mag-post, sir, isip-isip muna. I know you're intelligent. Wag post na kung ano-anong kagaguhan na naiisip no na gawa-gawa ng gobyerno itong nangyayari. How in the hell nagagawin ng gobyerno natin ito? Sumunod na lang. Dahil kahit ako, kaalyado ako ng gobyerno, nabubwisit. Pero what can we do? This is for our own good. Cooking ng ina. Cooking ng ina. No! Alam nyo ba na sa Quezon City, ilan na sa lumi ang dinapuan? 22 na ang Quezon City dito sa Metro Manila. May pinakamaraming may sakit ng COVID-19. 22 na. Pangalawa ang San Juan. Pangalawa din ang Makati. Sumunod dyan, Pasig, Las Piñas, Parañaque. Nagdeklara na rin sila ng kanya-kanyang state of calamity. Met ang Quezon City may 22 may sakit na COVID-19. San Juan 15, Makati 15, ang lungsod ng Maynila 3, Marikina 3, Pasig, ewan ko ilan, 2, 3.
Sino bang may gusto na may magkakasakit? At saka isa nga pala, yung martial law, hindi si Duterte ang nagdeklara niyan. Yung ika nga curfew. Ang mga metro mayors ang nagdesisyon na lagyan ng curfew tayo para wala ng pagala-gala pagdating ng alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Hindi si Duterte ang may utos diyan, mga bobo. Inakusahan pa ang Duterte. Si Duterte raw ang sabi ng makakadang militante na kagagawa ng Duterte. Hindi ang Duterte ang may gawa niyan. Ang Metro Manila Mayor's Council, nagsama-sama sila nung Biyernes, nung Sabado, na pagdesisyonan nila na magkaroon ng curfew ang Metro Manila para wala ng pagala-gala sa gabi. Sasabihin, kagagawa ni Duterte itong curfew, kaya martial law na tayo. Kulang din kayo sa basa. Magbasa-basa nga kayo. Ma-high blood tayo sa ginagawa ninyo. Alam niyo, isa pa hong problema, ito naman siguro, ito pakiusap ko lamang siguro sa Department of Interior and Local Government at maging sa PNP at AFP o doon sa ika nga task force, ano po, yung task force na may hawak nitong COVID-19 na ito. Pwede po ba mga sir, mga ma'am, pakisabihan yung mga nagmamanman sa checkpoint natin? Hindi po ako kontra sa checkpoint, tama ho yun. Pero yung pamamaraan na how you handle the checkpoint, mga sir, mga ma'am. Ay Diyos ko po, kulang po ang tao natin na nagmamanman sa checkpoint. Baka pwede naman daw ho, pakiusap, na dagdagan ho natin ang pulis natin, dagdagan natin ang militar natin, magbili tayo ng maraming thermometer, thermoscan kung tawagin. Kasi po, kukonti yung ating mga pulis at militar na nagbabantay ng checkpoint. 3 pila nga. Anak ng baka, isa lang ang thermometer. Pairam muna dyan, Sarge. Ito, dito naman. O, Sarge, dito pairam. Baka pwedeng gawin ninyo 10 ang pila para mabilis. Mamaya ho, nakunan namin yung mga problema sa ating mga checkpoint. Ang sinasabi ko, tama ang checkpoint. Walang problema. Sumunod tayo sa Agos. Ang problema, kulang ang mga tao po natin. Lagyan natin ng maraming tao, bumili tayo ng maraming thermal scan ho dyan. Isa pa palang problema. Hindi ba sabi ni DILG Secretary Anyo, okay na pag may ID ka? May mga less po tayo at mga sundalo, sina PO1 at saka sila Cabo, hindi yata naintindihan na okay na yung valid ID. May valid ID na humihingi pa na Certificate of Employment. Kaya tumatagal. Nagkakaroon ng diskusyon yung driver ng motor at saka yung pulis o yung sundalo sa checkpoint. Pwede po ba mga sir, mga ma'am, yung mga pinuno dyan sa PNP at AFP at DILG, pakisabihan yung mga sundalo natin at pulis, ang instruction, pag pinakitaan mo ng ID, ayan na yung ID. Saan ka? Dito po ako sa Jollibee, Timog Avenue, Quezon City. Go! Saan ka? Sa Mercury Drug Store po ako, sales lady. Go! Saan ka? Sa Ching Chong Chai Restaurant po ako, doon sa Binondo. Go! Hindi yung sa Jollibee ako, saan yung Certificate of Employment mo? May ID na nga eh. O, di siyempre, naantala, sir, ang sabi po, hindi, ID, Certificate of Employment. Wala kang Certificate of Employment, diyan ka muna. Sir, sabi po ni Secretary Anyo, hindi. Hindi ako si Anyo, si PO1 Timbuktu ako. Ano ba, Diyos ko po naman. Pakisabihan po yung mga tao natin, mga sir, mga ma'am, na ang instruction, ano ba talaga? ID with Certificate of Employment o Certificate of Employment lang o ID lang, okay na. Kasi yung Sabado, sabi po ng Secretary Anyo, basta meron kang ID, ipakita mo na kung saan ka nagtatrabaho at sa ID na yun nakalagay kung saan yung address. Kung ikaw ay umuwi sa Antipolo Rizal, pag dumaan ka sa checkpoint dyan, titigan, saan ka ba? Sa Radyo Pilipinas ako. Saan yung Radyo Pilipinas? Sa Visayas, sabi nyo, okay na yon. Saan ka ba? Sa Erwin Tulfo Action Center ako sa Quezon City po, Timog. Okay.
Hindi yung certificate of employment. Pag walang ID, doon mo hinga ng certificate of employment at saka valid ID na ikaw yon, driver license o barangay ID at certificate of employment. Kung ikaw ay yaya ng bata, ito po yung amo ko, si Don Randy Mariscotes. At may sulat. Oh. Sinong amo mo? Si Salome Navarro po. Ako po yung tutor ng kanyang valedictorian na anak. Oh. Okay. Hindi yung... Okay. Nasa linya na po ng aming telepono ngayon bayan, si Undersecretary Epidencing III ng Department of Interior and Local Government. Magandang umaga, Yusek Dancing, sir. Magandang umaga po, Manong Erwin at sa mga followers niyo. Good morning din po. Opo. Sir, salamat po. Marami po kasing na kababayan natin na umikot po yung aking news team. Meron ho tayong news team dito sa Radyo Pilipinas sa Tutok Tulfo. Nag-ikot-ikot po sila at nakita nila yung ilang mga problema sa ating checkpoint. Una raw, sir, kaya ang haba ng pila, it's because medyo kulang ang tao natin. 3 lane nga raw po, sir, pero kulang pa rin daw ho dahil sa dami ng mga papasok ng Metro Manila kaninang umaga, Lunes. So baka po pwede raw request ng mga dumadaan doon sila madagdagan ng ating pulis at sundalo, gawin sigurong magdagdag ng 3 pa para maging 6 na lane. At yung iba daw na checkpoint, 3, 4 nga na lane pero naghihiraman sila ng thermal scan dahil dadalawa lang at 5 yung pila. So medyo na-delay, Yusek Dancing, sir. Opo, una sa lahat, nung weekend pa lang, binanggitan namin sa media at sa lahat na expect talaga ang heavy traffic. Dahil Right. isa-isahin ho yan. Mas kung bus ka, marami I kayong understand, tao sa sir. loob. Sangayon ako. Isa-isahin ho yan. Pangalawa ho, hingi kami ng pasensya pero kami rin nakikiusap sa ating kababayan. Magsakripisyo tayo ng konti. Kung pwede nga lang ba, kung meron pa kayong mga leave credits, vacation leave, sick leave, i-avail nyo na po yan. Huwag nyo na ho in-convert into cash. I-avail nyo na ho yan para mapigilan din yung pagpasok sa Metro Manila. Correct. Nandito ho yung pinakamaraming cases, so we discourage people to enter Metro Manila. And thirdly, talagang ganun ang problema. We take note also sa suggestion nyo na dagdagan po ng mga tao kung matuloy pa rin itong mangyayari. Pero again, ang gusto talaga nating mangyari talaga, wag sanang pumasok na nga sa Metro Manila dahil lumobo na po yung case, nag-double na po from 64 to 140 in a day's time. So we expect more. We take note of the suggestion, Ka Erwin, Beto. Pasensya na muna. Ginawa ho namin itong protocols in just a matter of 48 hours Right, I from the time the President made the policies. Alright. Sir, isa pa pong na-encounter na problema. Ito rin po ay mga text po sa akin because I was monitoring over the weekend at ito rin po nakita ng aking mga reporter, sir, kanina umaga na ang instruction po ni Secretary Anyo ay you can only go through kung meron kang valid ID ng company mo. Sir, may Tama mga po yan. nagpapakita raw po ng ID pero hinihingan pa rin nila PO1, nila corporal ng Certificate of Employment. Dito raw po tumatagal minsan kasi nagkakaroon ng diskusyon between the driver ng motor o jeep o ng kotse at saka ng police o militar because they're insisting hindi dapat may certificate of employment. Sir, baka pwede raw po linawin sa mga tao natin on the ground na it's either valid ID na may address kung saan ka dito sa Quezon City o Metro Manila or certificate of employment na merong ID na nagsasabing ikaw yon sa certificate of employment, Yusek Dancing, sir. Tama po yan. Yun, ang protocol lang talaga is ID or certificate of employment na meron nakalagay din na ID na siya yon. Yeah po. At nakalagay doon po ang address, yun po ang protocol. Opo. Ang aking pananaw lang dyan, baka lang po, kasi maraming nagpapagawa ng fake ID, kaya siguro hinihingian po ng ating kapulisan ng certificate of employment. Kasi yun po ang mga peculiarities on the ground, nangyayari po yan. Pero ang protocol ho is ID or certificate of employment with an ID na may address. Pero again, I take note of the feedback na baka nga kung hihingan pareho, masyadong mabigat na po yun. Opo, baka po pwede, sir, kasi dito mayroon tayong report dito sa may Marilao, papasok ng Metro Manila, nanitaraw dyan na yung checkpoint. Dito naman sa Cubao, may checkpoint din dyan yung pulis, yung mga nakamotor. Nagpakita na rin ho siya ng ID
pero hinahanapan siya ng certificate of employment na nung over the weekend. Sabi niya, sir, sarado po yung aming tanggapan. So, wala po siya maipakita. And then kanina, napadaan na naman siya dyan sa Cubao na naman. Sabi, ikaw na naman. Sabi, sir, ngayon pa lang po ako papasok ulit dahil kahapon o linggo wala akong pasok. So, muntik na hindi siya makareport sa trabaho, Yusek. Baka pwede pong babaan natin ang memo ito para malinaw na yung mga tao natin on the ground would know what to do, Yusek, sir. Sige po, ililinaw na lang po natin yan. At sa ating mga kababayan, huwag na ho kayo gumawa rin ng fake ID kasi we had intelligence reports na marami nagpapagawa ho ng fake ID. Bakit daw, sir? Metro Bakit Manila. sila? Why would they dare to do that when it is dangerous because of this health crisis that we're in? Ano raw ang reason, sir, ba't sila nagpapagawa May ng palagay fake ako ID? meron silang negosyo dito sa Metro Na Manila. illegal, siguro. Oo, kaya gusto nilang pumasok. Yun po ang narinig po namin. Kaya careful okay. din, sir. Alright, sir. Well, yan lang muna. Yusek, maraming salamat Opo. po. Yusek Densing, sir. Ng Opo. DILG. Magandang umaga Salamat po. po. Iyon naman pala. Pero bayan, siguro naman bakit ka pa you have to go to, kung yung ID mo naman talagang totoong ID, plastic, laminated, di ba? Bakit ka magpapagawa ng isang fake na ID? Lalo na pag ID mo isang malaking ahensya, sino ba namang ugok na magpapagawa? Ayaw maniwala. So anyway, sinita kasi isang tao natin, mukha kasing kuwan Budlong. Kaya sinita. Kaya siguro sinita ka dyan, kuan. Amo nakamotor na, nakahood, nakachinelas pa. Oh, madaling araw pa. Sabi ko na kasi. Anyway, oras natin, alas 10:29 ng umaga. Sa ating pong pagbabalik, may makakausap po tayong kababayan doon sa Macau na sinasabi clear na raw ang Macau. Ang problema, yung kakausapin natin, may nag-report sa akin ngayon, merong isa na naman sa Macau daw ang nagpositibo sa coronavirus. Tatawagan din po natin ang ilang kababayan natin sa Italy dahil mukhang ito na po yung epicenter. Diyos ko po. My goodness. Mahigit na 1,000 na po ang patay sa Italy ngayon. Dati sa China, Italy ngayon. Lockdown ang Italy, buong Italia. Hindi lang kalahati, lockdown. Pati ang Santo Papa doon na lang sa loob ng Vatican. Hindi na pwede maglakad-lakad at bawal na muna. Wala nga pwede pumasok ng turista. So walang pagala-gala sa Rome. Parang ghost town ang Rome ngayon. Anyway, bayan, yan po ang ating mga pag-uusapan. At ano ang mga dapat at hindi dapat gawin ninyo sa mga checkpoint kung kayo may papadaan dyan. Kung kayo ay tiga rito at mamamasyal lang po kayo, wag na. Or kung kayo mga tigalabas, gusto niyo lang kumain sa mga kainan dito, fast food, sarado na rin, wag na. Diyan na lang kayo sa inyong probinsya kumain. Anyway, nasa linya na po ng aming telepono ang punong lungsod ng Quezon City, si Mayora Joy Belmonte. Magandang umaga, Mayor Joy, ma'am. Magandang umaga, Erwin po, correct? opo, Erwin. Yeah, at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig ng ating pong palatuntunan. Ma'am, medyo malungkot yata na balita tayo umaga. 22 na yata ng registered na kaso natin dito sa QC ng COVID-19 at medyo tama po ba tayo ang may pinakamataas na nabilang ngayon sa buong Metro Manila with 22 cases and then meron tayong nadagdag na isang 13-year-old na residente, Mayora, ma'am? Well, Erwin, I have not gotten official correspondence from the DOH Opo. about the additional, yung sinasabi mong cases, no? Opo. Sa tala ng DOH na huli na binigay nila sa akin, it was still just 14. Opo. So siguro hindi pa umabot sa akin yung nakaabot sa yung balita. Aha. Pero as of the time they got in touch with me, it was 14 and there was really a child and she's 13 years old. At siya po ay kapatid ng isa pa nating positive na for COVID, yung 26-year-old na na-identify natin last week. No? At maging ang kanyang ina ay positive din. So, ito yung case namin dito sa Quezon City na isang pamilya na ang nahawa sa isa't isa. No?
At for me, kaya napakahalaga talaga yung quarantine kasi at yung maagang detection para hindi nga mangyari itong mga ganitong klaseng mga bagay. The problem is that we now lack hospitals, as I was told, and the additional beds wala na sa mga ospital natin. No? And today, magkakaroon nga ako ng meeting sa mga private hospitals kasi gusto kong malaman sa kanila kung ilan ba yung mga capacity rin ng private hospitals para we can now tap into their resources as well, no? Their available beds, no? And we can work together on that. No? But in relation to this, we are also working with the private sector, katulad ng mga hotel na may bakanting or walang occupancy kasi hindi naman pwede. Mayora, may mga katanungan po. Mayor, may katanungan po yung mga ilang kababayan natin. What to do? For example, pag pakiramdam nila that they are infected o meron silang corona because yung mga symptoms nila, ubo, lagnat, mataas ang lagnat, nahirapang huminga. Ano po dapat doon gawin? Dumiretso sila sa malapit na pagamutan o tawagan nila yung may hotline ba tayo na pwede silang sunduin para dalhin ng gobyerno kung saan man pwedeng dalhin, Mayor? Yes, so ito nga yung gusto kong ipayo sa kanila, no? Kasi ang dahilan kung bakit medyo overworked yung ating mga healthcare professionals ay dahil nung simula kasi yung mga tao hindi lumalapit, hindi lumalabas, di ba? Kasi hinahihiya sila. So, kinailangan natin silang hikayatin na lumabas. Kaya, pero ngayon naman, na marami tayong mga role models na nagsilabasan, halimbawa si Tom Hanks, o yung misis ni Prime Minister Trudeau, gano'n, na masyado silang open. Ang mga taong bayan ngayon ay open na. So, at ang nangyari naman, nang dumadagsa naman sila. At marami naman sa kanila din, ayon sa ating mga health workers, ay hindi naman symptoms ng COVID-19 ang meron sila. Pangkaraniwan lang na siguro fatigue, gano'n. So ngayon, ang aking payo, dati kasi ang payo ko ay magpatingin ka agad. Ang payo ko naman, tumawag muna sa hotline 122 namin. Okay? At dun sa hotline 122, tatanungin sila ano ba yung simptomas ninyo, ano ba yung nararamdaman ninyo, at more or less, masasabi sa kanila kung ang nararamdaman nila ay symptoms of COVID-19 or pangkaraniwan na respiratory illness lang. In which case, kapag symptom ng COVID-19, pwede po natin pasundo sa ating pong ambulansya yung tao. So, pwede silang tumawag, ma'am, dito sa hotline na ibinigay ninyo sa 122? Opo, pwede po silang tumawag doon. Yes, at susunduin po natin sila para hindi na rin po sila pumunta sa health centers at manghawa ng iba. Ayun, alright. Yan. Okay. Panghuli na lamang, Mayor, sabi niyo po kanina, problema na natin ang mga hospital beds. So, where do we go from here? Ano po ang plano ngayon ng lokal na pamahalaan at kayo po ang nagtitimon dito ngayon at nakatingala po lahat sa inyo? What are we going to do at what are you planning to do na kung medyo kulang na po ang mga hospital beds natin, ma'am? Well, now, first, I will talk to the private sector, no, yung mga private hospitals. So, this will happen this afternoon to find out kung ilan naman ang inventaryo sa private sector at ilan sila ang capable. So, one yun. Ang pangalawa, nakipag-usap na po tayo sa mga hotels. At dalawa na po ang hotel na nag-volunteer na magamit po ang kanilang mga kwarto bilang quarantine areas para sa mga PUIs natin. No? Ikatlo, marami pang gusali ang ating lungsod. Hindi pa nagagamit, bagong-bago, hindi pa na-inaugurate, pwede po natin i-convert into quarantine zones just by buying beds and by installing curtains or partitions. So. And so I see na wala naman tayong problema with regards to space or with regards to converting facilities into alternate facilities for our PUIs. No? Ang problema ngayon talaga, Erwin, is healthcare workers or health workers. Kasi ang health workers po natin ay nababawasan dahil sila ay napapagod na, sila po ay nagkakasakit na, sila po ay nahahawa na. No? And ito yata yung crisis na dinaranas natin, the lack of healthcare workers. And now, I have been in talks with the DOH, ang office po natin, ang aming pong suhestyon, baka naman po yung mga lalawigan na may mga doktor na hindi naman
wala naman COVID pa at wala masyadong trabaho, ay pwede po nilang ipahiram muna dito sa NCR, lalo na sa Quezon City, para naman madagdagan po ang ating mga health workers. So isa yan sa mga solusyon na iniisip po natin. Ma'am, actually, salamat po at you brought that up kasi may mga kamag-anak ho ako at may mga kaibigan ng mga doctors and nurses na working in government hospitals right now. Iyan daw po ang isang concern nila na talagang Yes. stretch out na po talaga sila, ma'am, that they've been working 12, 16 hours a shift na ngayon for several days na. Yung iba hindi na po nakakauwi. Pero ang pinaka-concern daw ngayon, ma'am, sa mga government hospitals natin, wala na po silang mga face mask. They buy their own. Dapat po supplied sila ng ospital. Pero they do not have face mask, ma'am. They do not have yung tinatawag na medical protective, personal protective equipment o yung MPPE. Kaya nagtatanong sila, akala daw nila may budget na 1.6 billion and we are under the state of national emergency, health emergency. Bakit daw wala pa rin mga gamit? Yan ho yata pinaka-concern nila ngayon. Number one is mga face mask, ma'am. Wala na silang face mask, Mayor Joy. Actually, I brought that up kay Undersecretary Eric Domingo recently na because I already got reports about that. Kaya lang po, syempre, these are government hospitals. These are DOH hospitals. Yung amin pong local hospitals, of course, is my responsibility. And sila naman are still stocked. We still have stock, no? Yo. But DOH hospitals, I think most of the patients go there. At I have been receiving reports na nagkukulang. Pero ito po ay sinabi naman ni Dr. Eric sa akin na hindi naman daw nagkukulang. Meron naman daw pong replenishment. No? Yan ang Alright. sinabi niya sa akin. So, hopefully, dumating na yung mga replenishments na yan sa ating pong DOH hospitals. Panghuli na lamang, ma'am, nako, wala pa man. Marami na ho nagpapasalamat na yung sinasabi ho ninyong mamimigay daw ho yata kayo ng mga alcohol, vitamins, face mask sa mga mahihirap na lugar dito sa ating lungsod, Mayora. Yes, Opo Erwin, because my greatest fear, ito I'm really scared, is that yung virus umabot po sa ating mga mahihirap na mga kapatid. And you know how they live. They live siksikan, Yes. ilang pamilya sa isang bahay, tabi-tabi. Mabilis kakalat ang isang virus katulad ng coronavirus sa kanilang mga lugar. And for me, the most important thing that I have to do now is to protect our urban poor from this virus. And that's why ngayon, inutusan ko na yung aking staff, magbigay na sila ng ganong klaseng protective kits, no? At magpa-procure na rin po ako ng John Box para po turuan ang ating mga urban poor families to disinfect their houses. We will be doing that within this week. And ang aking ning panawagan kasi sa mga malls, di ba may issue about the malls na Yes. isasara or Yes. papasara. Sa akin kasi I'd rather not do something coercive with the malls. The malls magkukusa naman magsasara yan because they understand the gravity of the situation. Yung aking pong concern sana, yung kanilang mga empleyado na umaasa sa kanila para sa pangkabuhayan ay sana ipatuloy pa rin nilang swelduhan ng isang buwan. Total 1 month lang naman para hindi naman magutom ang mga pamilya. Kasi Tama. meron na ngang kumakalat na biro sa buong Metro Manila, baka hindi daw sila magka-virus pero sila naman daw ay magkasakit dahil sa gutom. At ayoko mangyari yan dito sa lungsod Tama. Quezon. Kaya we will do everything to protect and take care of our poorest members of our community. Mayor Joy Belmonte, Quezon City. Ma'am, maraming salamat. Magandang umaga. We will be getting in touch with you from time to time. Thank you, ma'am. Yes, of course, Ingat Erwin. po kayo. God bless you. Ingat din po kayo, Erwin. God bless you. Bye-bye. Alright, bayan. Kanina ho napadaan dito si Secretary Martin Andanar. Antabayanan nyo mamaya after ng program natin. Meron ho siya mga anunsyo. So, siya ho yung actually di ko naman kabiruan. Nangungulit kasi. Gustong pumasok rito. Sabi ko magpa-quarantine muna. Di ba galing sa kuan yan? Galing sa abroad. Galing pa yata ng Italian. Mukhang nakauligpas sa quarantine. Gustong magpa-interview ito. Sabi ko hindi. At saka lakad ka ng lakad Baka may mga beso ka ng beso. Baka mga nabesuhan mo. Meron mga coronavirus. Kaya kanina ho, medyo sabi ko wag mo nang pumasok. Anyway, oras po natin, alas 10:42 ng umaga. Diyan lamang ho kayo, bayan! Oras natin, alas 10:48 ng umaga.
Sabi ko nga ho kanina, ito po ang ikalawang araw ng pag-implement na tinatawag na community quarantine. Para po sa iba, lockdown daw ito. Kaya po ang ginawa namin, sinili po ng Tutok Tulfo 2.0 ang mga pangyayari, ang Metro Manila. Umikot po ang aming mga correspondents. At sa unang araw nga ng pagbabalik trabaho, simula nang ipatupad ng pamahalaan itong community quarantine nung linggo, tinutukan ng aming news team ang ilang checkpoint. Na inilatag papasok at palabas ng Metro Manila. At ito po, narito ang aming report. Ito ang sitwasyon kaninang madaling araw sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Valenzuela City. Ito naman ang sa Mindanao Avenue sa may Quezon City. Ito lamang ang dalawa sa mahigit 200 checkpoint na inilatag ng PNP at AFP sa lahat ng entry at exit point ng Metro Manila simula nitong linggo matapos ipatupad ang community quarantine sa bansa. Madaling araw pa lamang, puno na ang kalsada sa may MacArthur Highway, boundary ng Valenzuela at ng Bulacan dahil sa dami ng mga motorista na papasok sa lugar. Iniisa-isa ng mga AFP at Northern Police District ang pag-check sa mga sasakyan na pumapasok. Tinatanong din ng bawat motorista kung saan ang mga ito pupunta at tinitignan ang kanilang mga pagkakakilanlan o ID. Sa tulong naman ng Valenzuela City Barangay Health Workers, isa-isa ring inaalam ang mga body temperature ng bawat dumaraan. Kahit mga taong naglalakad lang, hindi nakaligtas at kinukuhanan din nila ng body temperature. Sa mga malalaking sasakyan naman tulad ng mga bus at jeep, isa-isa ring pinapababa ang mga pasahero para ma-check din kung meron silang karamdaman. Nagdulot naman ito ng pila at trapiko sa lugar. Mahigpit ding pinaalalahanan ng mga pampublikong sasakyan ukol sa ipinatutupad na social distancing. Sinasabi po namin, lalo-lalo na po sa mga sasakyan natin, sa mga bus at sa jeep. Kaso po minsan hindi po maiwasan sa trabaho po. Pero karamihan po ay po nasa proper distancing naman po. Aminado naman na pagod at puyat ang mga nasa frontline na sumasabak sa mga checkpoint. 24/7 kami sir eh. Oo, wala na ano to sir. Okay naman para sa mga tao doon. Sa ngayon ma'am, wala naman po kasi nakikipag-coordinate naman po bawat ang personalidad sa atin. Kagabi po medyo okay lang po yung ng sasakyan. Ngayon po medyo dami na. Lahat naman po okay naman po sa ngayon. Puyat nga lang po. Ganito rin ang sitwasyon sa may boundary ng Valenzuela at Quezon City sa may Mindanao Avenue. Pero abala po ba sa inyo itong ginagawa? Medyo malaking abala talaga, kaso lang wala tayong magagawa kasi virus kasi yan. Kailangan din ng pag-iingat. Tama lang to ma'am, dahil para makaiwas tayo sa yung sakunan yung magkahawaan. Hindi, okay lang po ma'am kasi para sa lahat yan ma'am. Kasama sina Tommy Anacta at Noel Azul para sa Tutok Tulfo COVID-19 Update, Gian Caluza, Radyo Pilipinas. Alam mo, nakakatuwa ba yan? Kaya doon sa mga nagngangaw-ngaw na oposisyon, na mga dilawan, na mga militante, kung yung mga tao nga na dumadaan sa checkpoint yung nakapila, hindi nagre-reklamo eh. Narinig ninyo? Sabi nila, para sa kapakanan din po nating lahat ito. Okay po sa amin, okay lang magantay. Kayo na lintik na nagpapasarap-sarap kayo, hindi kayo na problema. Puro kayo reklamo, puro rally pa ang nasa isip nyo. Nasa linya po si PNP Lieutenant General Guillermo Eleazar, ang Task Force Commander for Quarantine. Si General Eleazar, magandang umaga po, General Eleazar, sir. Yes, magandang umaga sa iyo Erwin, ganoon din sa mga nakikinig at nanonood sa iyong programa. Alright. Sir, narinig nyo naman siguro, yung reporter namin pumunta sa mga checkpoint at yung mga tao, wala pong problema, walang reklamo sa checkpoint. They understand yung pila, yung haba na they have to go through because para sa kanilang protection na rin, General Eleazar. Pero medyo mahaba siguro dahil first day kanina, medyo mahaba raw talaga, sir. May plano ba dagdagan ng PNP yung mga tauhan natin, sir, para imbis na 2 lanes lang, 3 lanes ay maging 6 lanes kaya para
medyo mabilis-bilis naman ang daloy ng traffic, General, sir. Yes, Arwin. Ngayon ay nasa labas ako ngayon at galing ako sa may Malanday kanina, doon sa isang malaking thoroughfare kung saan meron tayong quarantine control point. Ngayon, nasa isang inspection ulit ako ngayon at tinitingnan ko nga kung paano mabilis itong pagkakandak ng inspection. Opo. Tama, napakaganda ng mga inputs nyo, pati ng ating mga kababayan. Kung matandaan natin, pangalawang araw pa lang ito at may mga adjustment tayong ginagawa. Nabigla tayo lahat dahil sa sitwasyon. Pero ang bottom line is that we are directing or instructing our men in the field to strictly implement itong quarantine natin dahil useless kung hindi tayo mag-iigpit. Correct. Ating objective dito is to isolate Metro Manila. Kaya ang ginagawa natin, we should deny entry and exit of people that are unauthorized to cross the border. At yun po yung ating ginagawa sa ngayon. Alright. Sir, isa pa ho na that was brought to our attention at wala naman po nagrereklamo dyan. Yung nga lang, yung sinasabi nila na sana mapabilis-bilis pa. Pero may mga ilan po kasi nga insidente kagaya ng, ang sabi po kasi ni Secretary Anyo nung Saturday, is a valid ID, okay na. Pero may mga pulis daw po tayo or military personnel na hinahanapan pa po ng Certificate of Employment yung ilang manggagawa natin, kagaya ng ilang manggagawa ng Jollibee, hinahanapan pa raw ng COE, yung iba sa mga private corporations. Hindi na dapat kailangan yun. Opo, tama. Salamat po sa input nyo kasi karamihan naman na pinuntahan natin, kagaya kanina, yung valid ID kinukonsider na kasi ang bottom line kasi dito, hindi naman ito yung intention na magpalusutan tayo, maisahan eh. Opo. We are expecting na yung ating mga kababayan naman, pagpunta nila doon, talagang authorized sila lumampas. But the police must check. Hayaan mo, Erwin, at maglalabas ulit tayo ng bagong reminder sa ating mga pulisan na hindi kailangan padaanin sa butas ng karayom itong mga kababayan natin if they are authorized. Ang kasamang Erwin, gusto kasing liwanagin at palaman natin kababayan. Lahat dapat tayo, bawat isa atin, dapat alam natin ang ating katatayuan at kalagayan o condition. Ibig sabihin, una, ako ba ay authorized na nasa labas ng bahay? Yun ang pangalawa. Yun ang una, di ba? Ngayon, para malaman yun, ikaw ba yung authorized na nandun? Kasi may mga authorized yun mga government workers, mga workers at mga emergency. Kung hindi ka kasama doon, huwag kang alis ng bahay. Pangalawa, kung ikaw ay pwede or authorized ka, nasa tama ka bang kondisyon? May lagnat ka ba? Kung masama pa ka doon, huwag ka rin lumabas sa bahay. Ngayon, kung ikaw naman ay nasa maayos na kondisyon, dalhin mo yung necessary document para pagdating sa checkpoint ay mabilis na maproseso. At let's all observe social distancing sa kalsada. Kasi siyempre nag-check tayo, usually mga sakyan yan. Whether you are a private or public driver or motorist, observe social distancing. Sa mga sakyan, PU, public utility vehicles, bilangin mo kung dapat hindi ka mag-exit sa number and observe mo yung palitan. Otherwise, pababain po namin yung mga sobrang pasahero. Ganun din sa private vehicle. Ang mga motorsiklo natin, the motorcycle per se, the riding in tandem, hindi po pinagbabawal ng DOTR yung mga nasa private. Yung public, bawal na angkas. Pero private, hindi bawal. Pero they are violating social distancing dahil you are not 1 meter apart. So in essence, sisitahin pa rin kayo ng mga pulis natin at hindi papasukin or pababain po yung sakay nyo. Yun pala. Kaya may mga nagrereklamo, sir, na bakit daw ganon, mag-asawa sila, pero tama kayo, yung social distancing, di po ba? Hindi naman po pwede, baka magkahawaan sila or kapitbahay sila, pinapababa yung isa sa motorsiklo. Tama po yun, tama po. Opo. Alright. Sir, isa pa hong, ano po ba ang do's and don'ts? Ang mga pwedeng gawin ng mga police officers natin, ng mga military sa checkpoint, ano mga pwede nilang gawin? Ano hindi nila pwedeng gawin? Anong pwedeng gawin ng mga dadaan sa checkpoint, General? Dito po nagkakaroon ng lituhan. Ito pong checkpoint na ito, wala tayong hinahabol ditong kriminal, wala tayong hinaharap ng terorista, wala tayong hinaharap ng mga kontraband. Ito po ay ayaw natin papasukin o palabasin yung mga taong hindi dapat na nasa labas. Yung po dahil ang kalaban natin dito, hindi nakikita, virus na nakakamatay. Kaya itong mga police po natin, una, they are well protected para naman hindi po kayo mahawa. Dahil pag ang na-infect ay police, tapos na tayo. Paano natin ma-enforce at how we can maintain a peace and order. So, titingnan lang po doon una, check nila kung sila ay authorized ba na lumampas sa border. O kung hindi naman sa checkpoint, authorized ka ba na ikaw ay nasa lansangan. So, yun po i-check. So, ikaw ba ay, una, yung mga nasa listahan na dati natin pinag-uusapan,
nagtatrabaho ka ba? Usually po yung ito kasi yung mga worker kasi wala naman tayong work stoppage. So inaalaw natin yung pag-travel ng mga worker. So kung nagtatrabaho ka sa metro nila, papasukin ka. Galing ka sa trabaho, pauwi, papalabasin ka. So i-check po yun at dapat handa kayong dokumento para mapatunayan yun. Once na pwede kayong pumasok, i-check po through itong ating thermal thermometer kung kayo ay walang sakit. Kung wala kayong sakit, papasukin nyo. Kung may sakit, meron po tayong isolation unit doon kasama ang barangay health worker, pati ng local government unit para i-asikasuhin kayo kung anong dapat gawin sa iyo. Alright, sir, isa pang katanungan ngayon dyan, General, yung mga nagmumotor kanina, yung dito banda sa may Antipolo, kasama ba dyan ang pag-i-inspect ng mga rehistro or ID lang hihingi ng mga pulis natin? Kasi may mga nagsabi, pati rehistro raw, hinahanap. Yes, kasamang Erwin, checkpoint operation na rin kasi tayo. So, birds in one stone na rin yan. Okay. Baka mamaya inaandyan yung mga... Malusutan. Oo, saka pati, baka mamaya, illegal yung dala nila. May Correct. Kasama na po yun, naandun na rin po yun eh. Ayun. Diba? So, lahat ng violation sa batas, naandun na. Opo, i-implement natin yun. Alright. Panguli na lamang, sir, yung mga pulis natin, yung mga sundalo, nagpapahinga rin ba or ilang oras sila dapat magbanman sa checkpoint? Kasi, ngayon po kasi, pinakamaganda sana ay 3 shifts. So, ibig sabihin, 8 hours. Pinakamaganda, dagdagan pa natin yun para 6 hours na lang. Opo. Pero basically po, ang atmos po ay talagang 12 hours tayo. Kaya nga, ang panawagan ko, una, sa ating mga pulisan, let's stay safe. Dapat po, obserbahin natin yung ating basic protection para hindi tayo mahawa at ganoon din ang ating mga pamilya. Pangalawa, ako po nananawagan sa ating mga kabayan, makapag-cooperate po para mabawasan ang stress at trabaho ng ating pulis. Kung hindi kayo authorized lumabas, huwag na po kayo lumabas at makipag-cooperate na po tayo. Ang ating pong pulis ay nandito para magsakripisyo para sa inyo. Wag po kayong matakot sa amin. Kami po itutulong. Sama-sama po tayo. Hinihingi ko po ang kooperasyon ng bawat isa natin sa pangalan ng aming CPNP na si General R.C. Gamboa po ay talaga po nakatutok sa ating lahat, sa amin lahat dito para talagang gawin yung ating tama at yung essence ng ating quarantine ay ating ma-observe para hindi na lumala pa ang sitwasyon nitong coronavirus sa ating bansa. Okay, dalawang bagay na lamang po. Sir, yung mga may dalang mga personal vehicles, mga kotse, pwede bang sabihin na sa checkpoint na buksan mo ang iyong trunk? Pwede ba ganito, sir? Actually, hindi na po natin ginagawa po yun. Huwag po kayong mag-alala doon. Sa atin, basically, ang concern natin, just like any ordinary checkpoint, kahit yung dati naman, hindi naman natin pinabubuksan talaga yun. Unless may reason to believe na meron talagang kontrabando. Pero pag wala po, asahan niyo po, hindi gagawin. Ang ating pulis ngayon, kumbaga, konsensya lang pulis na tarantado na mag-iisip buwan ng kalokohan sa pagkakataong ito. Ay, nako. At mamalasin sa amin yan pag meron pang natitirang ganyan. Pero sa nakita ko po, ako'y saludo sa mga pulis natin, kailangan lamang ng guidance, ng tamang supervision ng lahat ng mga commanders. Kung ano yung sinasabi sa taas na dapat i-implement, dapat alam ng mga pulis natin kung paano implement para hindi tayo nagkakasabog-sabog sa ating implementasyon. Panghuli na lamang, General, kung may mga queries sila o may mga sumbong or they think na may violation, saan po sila? Meron po bang number na pwede lang tawagan o rekta makatawag sila kay General Eliazar? Ako po ngayon bilang task force commander, wala po kami number pero marami po pulis sa paligid. Parating yun doon, makakarating sa atin yan. At asahan niyo po na tayo naman ay tuloy yung ating serbisyong ginagawa through the mandate na binigay sa atin, lalo pa pag-supervise. Ito pong Joint Task Force CV Shield. Ito po yung combined elements ng PNP, AFP, Coast Guard at Bureau of Fire Protection para po to oversee the implementation of the directives coming from the Interagency Task Force on managing emerging infectious diseases. Lieutenant General Guillermo Eliazar, PNP Task Force Commander. Good morning, sir. O yun ha, bayan, alam na ninyo. Yung mga nagmumotor, may karapatan po ang pulis na hanapan kayo ng rehistro pa rin. Alright? Pero dapat ang number 1 na hanapin ay yung anong gagawin mo rito. May trabaho po ako, patingin ng ID. Kung wala kang ID, yung Certificate of Employment. Anyway, yan po yung mga pwede at hindi pwedeng gawin. Alas 11:02 na umaga, sandali lang bayan. Be-break ho muna tayo. Diyan lamang ho kayo. At nasa linya po ng aming komunikasyon ang isa pong kababayan natin all the way from Macau. Kumustahin na natin mga kababayan natin sa Macau na sinasabi kahapon
may zero na raw ang kanilang COVID-19 cases doon dahil sa strict implementation ng gobyerno. Ay sabi ng gobyerno last month, walang pasok ang lahat. Tumigil po ang lahat. Wala pong nagreklamo. Di kagaya sa atin dito, ngak-ngak dito, may nagrally pa, Jesus Mariosep. Anyway, magandang umaga po, Ma'am Karen Keith, all the way from Macau. Good morning. Hello, good morning. Magandang umaga sa ating mga listeners, sa ating mga kababayan. And good morning sa iyo, Erwin. Yes, ma'am. Hello, Good morning. Kumusta ho dyan? Kumusta yung mga kababayan natin dyan? I heard at kumakalat sa social media ngayon na okay na raw ang Macau because of yung strict implementation ng quarantine. Kaya nakarecover ka agad. Nagkaroon ng zero COVID-19 patients as of yesterday. Pero mukhang, kumusta nga pala ho, ma'am, dyan? Nako, this is a bad news for today kasi may in-announce na bagong case, unfortunately. Isa itong flight attendant, 26 years old, na South Korean and migrant worker na flight attendant ng Air Macau na nag-travel sa Portugal. At she arrived here ng March 13 via Dubai sa Emirates 380. So, nilolocate na ng gobyerno yung mga kasabay niya sa eroplano. Pero as of now, tiwala naman yung mga tao. If you can see sa social media at saka yung reaction ng mga residente dito sa Macau, they feel safe here. So they trust the government. Which is the most important thing. Is everybody going back to work now, Miss Karen? I mean, nagsibali ka na ba? Yung mga casinos, yung mga businesses, are they open now or hindi pa rin, naka-shutdown pa rin for now? Well, casinos and other restaurants at yung mga massage parlors natin dyan, yung mga nail spas, nag-open na sila pero hindi lahat ng empleyado ay pinapasok. So yung mga essential government workers, sila ay bumalik na sa trabaho. Pero meron pa ring mga, katulad yan yung mga kababayan natin na mga casino employees, karamihan sa kanila ay nakabalik na pero ang karamihan ay hindi pa rin. So sometimes it's a case-to-case basis, may naka-non-paid leave at may naka-paid leave naman. So hindi pa lahat ay nakakabalik sa normal pero unti-unti yan. How did yung mga kababayan natin, Miss Karen, was able to cope up with this lockdown na pinatupad ng Macau government? Anong nangyari at parang talagang when the government said na shutdown, talagang shutdown at walang mga tao sa kalsada. Can you describe to us anong nangyari? Paano? And because of that strict implementation, nawala yung coronavirus. Ito na naman, yung unfortunately kahapon may isa. Pero totally nawala. Paano ito? Talagang stricto, walang tao sa mga kalsada, nasa bahay lang lahat, Miss Karen? Describe ko lang, nung unang araw na in-announce na mayroong positive case ay talagang kumilos na ang gobyerno ng Macau. Macau is a very small city. It is a city of 646,000 and more of that. At meron dito ng 33,700 Filipinos. Lahat sila ay nag-comply. Katulad ko, kasama ako, kami ay nag-comply sa utos ng gobyerno. Talagang very efficient yung ginawa nila dito. So, unang naging problema, ang unang naging worry is yung mask distribution. Doon sila unang nag-worry kasi kailangan nilang magkaroon ng mask. So the first day na na-confirm yung positive case dito ay umorder na ang Macau government ng 20 million masks. Tapos meron na ring rationing system para maiwasan ng hoarding. Ay nakikita nga natin sa Pilipinas, marami nang nag-hoard ng mask, ng disinfectants. Pero dito naman ay may rationing system which is a maximum of 10 masks per day. Tapos yung ating chief executive dito, meron siyang unprecedented decision niya to temporarily suspend all casinos for 15 days. So it included bars, cinemas, and massage parlors. Tapos, lahat naman ng casinos, they did comply. Kaya maraming mga trabahador sa casinos, sa hotels, ay wala silang choice kundi talagang magstay sa bahay. Talagang the first week, it was like a ghost town. So are you saying wala talagang mga tao, pati yung gobyerno? So sino lang ang tao? Mga pulis at saka medical workers lang nasa kalsada?
Yes, Erwin. At saka kaming mga reporter, kami lang talaga. Okay. Hindi ko lubos maisip na mangyayari ito sa Macau, pero it was horrific to see na it looks like a ghost town, pero nakakatuwa din kasi lahat talaga ng tao nag-comply. Wala ka talagang makikitang tao. So, wala namang nag-rally diyan kagaya dito sa amin. May nag-rally pa nung over the weekend at sabing ganoon kakalukuhan daw ng gobyerno, martial law na raw, etc., etc. Diyan walang nag-rally. Walang nag-rally, wala kang makikitang nag-rally dito. Alam mo, makikita mo dito ng mga panahon na yon, up to now, ay yung mga police kasi nilolocate nila before yung mga residente sa Hubei province, which is the epicenter of the outbreak. So, yung mga police lang ang makikita mo dito, they were searching for 86 hotels. At meron ding mga public service announcements, may makikita ka dito ng mga nagro-ronda ng mga sasakyan, and yung PSA na yon merong 4 na languages para maintindihan ng lahat. So, lahat ng languages na nandito, Portuguese, Mandarin, Cantonese, and English ay rumoronda. So talagang walang kaungligtas, hindi ka pwedeng lumabas ng bahay at wala namang nagrereklamo, which is a good thing, I think. All right, Miss Karen Keith, all the way from Macau. Ma'am, thank you very much for your time with us this morning. It means You're a lot. welcome at ingat Thank po you. kayo dyan. Kayo din po. Good morning. All right, bayan, cambio naman ho tayo. Nasa linya naman po ng aming telepono si Congressman Eric Goyap ng AXIS Party List at siya po yung chairman ng Committee on Appropriations. Magandang umaga, Congressman Yap, sir. Sir Erwin, good morning po. At sa mga kababayan natin nakatutok ngayong umaga, good morning din po. Sir Erwin, unahin ko na muna, mag-report muna ako sa bayan. No? Ngayong umaga, kaninang 8:30, nandito kami na speaker at ng ilang mga deputy speaker sa Kongreso at kapulong namin ng DSWD. Pinag-uusapan namin kung paano tayo makakatulong sa mga matatanda, mabigyan ng mga vitamins, yung mga senior citizen at ng mga alcohol at tissue para naman po makaiwas po sa COVID-19. Alright. Sir, nabasa ko rin sa mga pahayagan, naglabasan noon, may statement yata kayo na you are asking na kahit just once na magsama-sama tayo sa gobyerno, sa oposisyon, wag muna tignan ang political colors natin bagkos ay sumunod na lamang tayo sa utos ng gobyerno because this is para sa atin namang lahat, Kong. Yes, Sir Erwin, tama kayo. No? Kasi alam niyo, nakakadismaya na yung mga oposisyon na para lang maka-oppose, para lang masiraan natin presidente, gumagawa ng issue. At alam mo yung makakontra lang, lahat na lang, kahit walang katuturan, pinagsasabi. Ang sa akin, Sir Erwin, bilang tao, meron tayong moral obligation, hindi po sa partido natin, sa mga kababayan natin at sa buong Pilipinas na tayo ay tumulong para makasolve ng problema. Ito po ang hinaharap natin, hindi lang po ito financial crisis. Buhay na po ng tao ang nakataya dito, nagsisimatayan na po yung mga tao at kung tayo ay puro paninira pa ang gagawin natin, ano kung matutulong natin? So kailangan po ng kooperasyon natin lahat. Alright. Sir, next thing, may mga nag-text po sa atin, mga kaibigan natin, ng mga doctors and nurses na working in government hospitals. They're asking because narinig nila sa program natin last week and you were saying, inaprubahan na ninyo yung 1.6 billion pesos na supplemental fund for DOH para sa COVID-19. Sir, yung ilang mga doctors na kaibigan ko na nasa PGH, meron akong nurses na kaibigan sa Rizal Medical Center sa Pasig at meron akong hospital staff sa emergency na janitor po siya sa emergency room. Wala na raw po silang face mask, sir. Wala nang ibinibigay. Kanya-kanya na raw silang bilihan. And they're asking kung kailan daw po kaya darating yung pondo na inaprubahan po ng Committee on Appropriations sa Kong, sir. Sir Erwin, ito po kailangan ay maaprubahan din po sa Senado to, no? At nalaman naman natin na hindi na take up sa Senado to, kaya nga yung mga ibang senador daw, minumungkahi nila na magkaroon sila ng special session para ma-tackle po to. Sa atin naman po, ginagawa na rin natin ang paraan to, no, na meron na tayong mungkahi na online. Yung voting po, igawin online. At para naman yung presidente natin, meron na siyang power na isang pirma na lang niya, naka-ready na po, nandiyan na pa yung budget. Pero Sir Erwin, sa Wednesday po, kamiting namin sa umaga si Secretary Duque, aalamin po namin nila Speaker, nila Deputy Speaker Paulo Duterte kung ano pa po yung mga kailangan nila at kung paano kami makakatulong na makapagbigay pa ng pondo bukod dito sa supplemental budget. Congressman Eric Yap ng AXIS. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Mag-ingat po kayo, Kong.
Sir Erwin, thank you rin po at good morning po. 11:17, dyan lamang ho kayo, bayan! May mga katanungan dito, mga texters po natin. Idol, yung anak ko at asawa niya uuwi sa April 14, galing sila sa bansang Moldova. Tanong ko, makakalabas kaya sila mag-asawa ng Maynila pauwi ng Nueva Ecija? Salamat po sa pagtugon mo, Idol, from Caberto ng Nueva Ecija. Sir Berto, sa payuhan ho ninyo na wag dito sa NAIA lumapag, pwede po sila sa Clark. Doon po sila sa Clark at open po yung Clark. Sabihin mo, from Manila, ay merong mga flights ng Clark. Maghanap sila na papunta sa Clark, Pampanga. Diyan po, from there, pwede. At malapit-lapit na ho yan. Huwag ho dito sa NAIA kasi baka hindi nga sila makalabas ng NAIA. Alright? Pwede ho silang pumasok dito. Ang tanong dyan, baka harangin sila sa checkpoint. Kasi pwede naman, hindi naman pinagbabawal yung mga Pilipino umuwi sa ating bayan. Pero ngayon, yung question na baka hindi sila makatuloy sa Nueva Ecija, so mas maganda, doon na lamang po sila sa Clark. Pwede ho kayong sa Clark bumaba. Ano? Meron naman isa raw dito, ito nakakatawa po pero nakakatakot ha. Ang sabi niya, Sir, pabati po yung sinakyan kong jeep kanina, papuntang United Nations. Punuan pa rin po. Siksikan pa. At ang dami pong ubo-ubo. Nakakatakot po. Sorry po naintindihan ho kita. Pag gano'n kayo na lang ho ang bumaba at mag-adjust. Kasi nga po, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, nariyan ho yung mga pulis natin, para masita sila. Pero bayan, ito muna. Samot-sari ang naging reaksyon ng publiko sa muling pagbabalik trabaho matapos ipatupad ang social distancing. Yan na nga. Sa mga pampasaherong sasakyan sa Metro Manila. Bagamat kapansin-pansin na lumuwag ang mga kalsada, pahirapan naman ngayon ng ilan na makahanap ng sasakyan dahil sa pinairal na social distancing. Narito po ang aming exclusive report. Ito ang lagay ngayon ng kalsada sa kahabaan ng EDSA Kamuning sa Quezon City. Maluwag pa ito sa mga motorista kahit pa unang araw ng pagbabalik trabaho ng karamihan. Pero ang mga tao na sumasakay sa mga pampasaherong sasakyan, pahirapan daw dahil sa mga ipinapatupad na social distancing para makaiwas sa COVID-19. Si Kuya Rani, foreman sa isang kumpanya sa Ortigas, 3:00 pa raw siya ng umaga naghihintay ng masasakyan. Dahil nga daw sa pinag-utos na social distancing, pahirapan silang makasakay. Sobrang magpahirap sa mga tao. Tingnan nyo, ang lawak niyan. Ganitong oras, nandito pa mga tao. Kung hindi kami magtrabaho, wala kaming makakain. Maluwag nga ang mga daan pero kakaunti lamang ang bumabiyaheng pampasaherong bus. Si Patricia naman, isang call center agent, mas gugustuhin sanang manatili sa bahay pero wala raw choice dahil kailangan pumasok sa trabaho. Mas gustuhin ko pa po magstay na lang po sa bahay talaga kasi lalo na ganito, bukod po sa dami pong tao, nahirapan po kami sumakay and baka din po sa mga virus din po kasi. Nagkakawaan din po, ganun din po kasi siya. Ayon naman kay Tatay Junjun, kung hindi naman daw siya papasok sa trabaho ay wala naman daw itong maipapakain sa kanyang pamilya. Kung tayo may sapat na pantustos sa pamilya, mas maganda magstay sa bahay. Kaso sa tawag ng pangangailangan sa mga anak natin, panggasto sa araw-araw, hindi pwede magstay. Aminado rin ang ilang mga tsuper ng jeep na hindi na rin normal ang pasada ngayon dahil sa ipinapatupad na social distancing. Minsan hindi rin nasusunod dahil marami rin nagmamadaling pasahero hindi na normal. Kasi dati kumikita kami ng mga 500, ngayon eksakto lang. Kanya-kanya na rin pag-iingat ang mga tsuper ng jeep para masigurong hindi mahawaan ng COVID-19. For safe na lang safety. Kasi alam mo naman ngayon, hindi natin nakita yung virus na yan siyempre, nag-sip sa katawan para iwas Kahit ako, araw-araw ko nag-vitamins Wala bang COVID na yan, araw-araw ko nag-vitamins, nag-jogging ako araw-araw. Siyempre, nanigurado lang tayo Ayon sa MMDA, bagamat lumuwag ang trapiko, mas dumami naman ang mga pasahero na naghihintay ng masasakyan sa mga lansangan. Medyo maluwag po ngayon dahil po nga doon sa community na ginawa natin. Medyo bihira po yung nakakapasok na provincial. At saka ang medyo nagiging problema nga lang po, medyo dumami yung pasahero kasi po doon sa ginagawa po natin na distansya,
ng bawat mananakay, yun po ang nagkakaproblema kasi kahit madami po pong bumiyahe na hindi naman sila pwedeng magpuno. Bawal mag-overloading. Kasama sina Alan Esguera at Mel Platero para sa Tutok Tulfo COVID-19 Update, Kim Fermalino, Radyo Pilipinas. Ay bukas po pag-uusapan ho natin paano ma-resolve itong problema na ito ng pamahalaan, itong social distancing. Sangayon pa rin ho ako dyan, pero kailangan magawa hong kaagad ito ng solusyon. Bukas po, yan ang ating tatalakayin dito pa rin po sa Tutok Tulfo 2.0. With that, bayan ha? God is good all the time, pero tayo pa rin po ay manalangin na sana tumigil na po ito. Tumigil na, mawala na ho itong coronavirus o COVID-19 sa ating bayan. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bayan, ingat po tayong lahat. Ang oras